New beginning, fresh start, new phase, new level of your life. Binabati ko po kayong lahat ng manigong bagong taon ngayong 2025. Tanggapin natin ang taong ito ng masigla, bukas at positibo. Ito ay may hatid na bagong adventure at pakikilahok sa pagsulong ng mundo sa pamamagitan ng pagharap sa mga bagong karanasan, both individually and collectively. Ang mga karanasang ito ay magdadala sa ating buhay ng iba't ibang mukha ng pag-unlad at paglago. Ito ay maaaring sa mga bagong oportunidad na magbubukas, bagong koneksyon at pakikipagrelasyon, bagong paghamon, at higit sa lahat, ang ating spiritual transformation. Sa pamamagitan ng mga kaganapang ito, ang ating paglago ay magdadala sa atin ng pagbubukas ng mga bagong potensyal na magdadala sa atin na mapunta ang ating mga pangarap sa realidad. Handa na ba kayong malaman kung paano ito magagawa? Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Simple at maiksi lang po ang mensahe na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Gusto ko lang na malinaw niyong maintindihan ang nararapat niyong gawin upang makapag-manifest sa iyong highest intention sa panahong ito. Unang-una mong dapat gawin ay maging totoo sa iyong sarili. Ano man ang dinadala mo ngayon, huwag mabuhay sa takot, kahihiyan, kaguluhan, pagkabagabag, at kakulangan ng pagtitiwala sa sarili. Ito ang napakahalaga mong dapat ayusin sa iyong kalooban. Kapag nabubuhay ka sa takot at pangamba na naidudulot sa iyo ng panlabas na mundo, nagkakaroon ka ng detachment sa vibrational flow ng ating source. Ang kinakailangan mo lang gawin ay tumingin paloob sa iyong sarili at sikaping alamin kung ano ang specific na pinagmumulan nito. Ang ating mga limiting beliefs ang pumipigil sa atin upang maging malayang maipahayag ang ating tunay na kalooban. Ang ilang halimbawa ng limiting beliefs ay yung karaniwan nating sinasabi sa ating sarili. Yung pakikipag-usap natin sa ating sarili tulad ng, paano kung hindi mag-workout pag sinubukan ko to? Paano kung gawin ko to pero pagtawanan ako ng iba pagka nag-fail ako? Ito yung mga halimbawa na hindi mo pinapahalagahan ng iyong sarili o wala kang self-worth. Example naman ng shadow self ay yung mga kapintasan natin sa sarili natin na ayaw nating tanggapin o idine-deny natin sa atin. Pero yun naman talaga ang ating ugali. Kapag natukoy mo na kung ano ang mga limiting beliefs na ito sa iyo na nakaka-create ng iyong shadow self, mag-meditate at i-visualize mo na unti-unting lumalabas at nare-release sa iyong kalooban ang mga ito. Sambitin ang affirmation na, I recognize my fear, my worries, my self-doubt, and all my limiting beliefs. Now, I am ready to release them because they no longer serve me. I accept who I am because I know myself more than anyone else. I trust myself. I believe in my power and potential. Or, pwede din kayong gumawa ng sarili niyong intention, affirmation, o prayer para mas personal. And gradually, mahihil niyo ang inyong sarili upang maka-tune in sa vibrational flow ng ating universe. Kapag natanggap niyo na ang inyong soul truth at nagtiwala na kayo dito, mag-uumpisa nang ma-unlock sa inyo ang inyong potential para sa manifestation ng inyong intentions and dreams. Kung nagtitiwala na tayo sa ating sarili, magiging madali na sa atin ang lahat ng mga darating na challenges.
Dahil alam na natin na tayo ay may kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang anumang magiging paghamon sa ating buhay. And when we trust ourselves, the reality we create will align with our synchronicities. Ibig sabihin lang na kapag natuto na nating pagtiwalaan ang ating sariling kapasidad, lahat ng ating gagawin sa ating buhay na karapat-dapat sa ating pangangailangan ay unti-unting lalapit sa atin. Dahil everything is happening for us. It is meant for us. Pangalawa niyong pwedeng gawin ay maging mindful palagi. Ang pagiging mindful ang tutulong sa inyo upang maging consciously aware sa lahat ng inyong actions, thoughts, beliefs, and feelings upang makalikha ng tamang desisyon na makakabuti para sa inyo. Ito ang isa sa mahahalagang tools upang maipalabas natin ang ating totoong sarili o authentic self. Ang ating authentic self ay may pure love, light, and joy. At yan ang ating goal, ang maipalabas ito sa ating buhay. Kinakailangan nating tanggalin ang mga layers na nagbaon ng malalim dito sa ating personang na-build dito sa mundo. Sa pamamagitan ng pagiging mindful, lalabas sa atin ang likas na sarili, kung ito ay ating palaging gagamitin. Pangatlong mahalagang gawin ay follow your highest passion and excitement. Gawin mo nang walang pangamba at takot ang mga bagay na nai-inspire kayong gawin. Ika nga, act on your highest passion and you will have the magic you're looking for. It's about time na sundin natin ang ating puso o nakakapagbigay sa atin ng kagalakan. Tayong lahat ay may minimithing gawin sa buhay o may layunin. Ang iba ay hindi ito nasusunod dahil mas priority ang pagkakaroon ng trabaho para mabuhay o magkaroon ng source of income. Karamihan, pwersadong magtrabaho para matugunan ang mga pangangailangan sa buhay. Ilan sa inyo ang nagtatrabaho na ganito ang karanasan? Kahit hindi ka na masaya, kahit katakot-takot na stress at anxiety ang inaabot mo, kailangan mo pa din itong gawin. Kapag nasagad ka na, ano ang maaari mong puntahan o ano ang magiging resulta nito? Malamang alam nyo kung ano ang pwedeng kahinatnan nito. Hindi maganda, di ba? Madami din naman na masaya sa ginagawa nila dahil nakikita nila dito ang kanilang passion. Pero kadalasan sa mga tunay na nakakaranas ng excitement sa kanilang passion projects and work ay hindi gaanong yumayaman. Pero masaya sila. Nasa sa inyo naman kung ano ang susundin nyo sa buhay dahil nasa inyo pa din ang huling desisyon. Kapag sinusunod natin ang ating passion, maaaring may malaki pa din tayong effort na gagawin para maramdaman natin yung joy and love. Hindi ito instant. Maaaring bago tayo makarating sa ating highest passion and joy, ang mga ruta ay may challenges pa din. May mga dapat kang puntahan muna para matrain at mas maging expert bago mo makita ang iyong passion. Halimbawa nito, gusto mong pasukin ang coffee business, pero nag-fail ang iyong business and nag-try ka ulit ng panibago pang business na related dito. Pero unfortunately, hindi din nag-succeed. Dahil gusto mo talaga itong gawin, hindi ka sumuko. Naging challenge ito sa'yo para matutunan mo ang trick hanggang nag-business ka na lang bilang supplier ng kape. At dahil na-master mo na ang mga pagmimix ng coffee beans, naging in-demand ito. Nasa coffee business ka pa din, pero mas malaki ang pag-angat mo kesa sa coffee shop. Everything in life follows a process to achieve success. Only then can you enjoy the fruits of your labor. Ano ang lasa ng bunga ng ating paghihirap? Di ba masarap? Ang passion, ang ating tool to unlock our true essence and magic. Ang passion, ang ating driving force to manifest our dreams into reality. Huwag matakot sundan ang iyong passion. Ito ang totoong kailangan mong mabuksan upang magtagumpay sa iyong buhay.
Ito din ang daan sa iyong paglago at pag-unlad sa emotional, mental, physical, and spiritual aspect of your life. Kapag nagawa mo ng magtiwala sa iyong sarili, maging nasa presensya ng iyong kamalayan at nasusundan mo na ang iyong passion at excitement, maa-amaze ka na parang milagro o magic na unti-unti kang mag-a-align sa flow ng universe. At kapag nangyari ito, dadaling ka na ng iyong synchronicity sa tunay mong layunin sa buhay na umiikot sa pagmamahal, kagalakan at liwanag. And all will fall into place. Madali na sa iyong mag-manifest ng walang effort dahil nakatune in ka na sa law of inspired action and law of attraction. Dahil wala nang nagbablock na limiting beliefs and ego sa estado mo. Laging tandaan, always be present, live in the now. Accept with an open heart whatever comes your way. For it is happening for a reason. It is happening for you. You are more than you think you are. Trust yourself. Believe in your own magic. You are the universe, creating your own reality. You have the power to manifest your dreams and highest intentions through your deepest excitement and passion. Follow them. Embrace the flow of life. Accept change. Transform into the best version of yourself each day, each moment of your life. You are always evolving. You are expanding. Be open. Love yourself as you love others. Cultivate empathy and compassion. It's time to claim your power. Act on your highest passion, and you will discover the love, joy, light, and energy that define your true self. Be open to giving and receiving love, for only through love can you find the joy of being. And most importantly, always be grateful. So, yun na lamang po muna. Muli, happy 2025 to this moment and beyond. Peace, love, and light. Thanks for watching.